Good morning, good afternoon, and good evening mga palangga. Hello and welcome to the pilot episode of Lessons in Life. Our first ever topic to be discussed for today's episode is about family. Alam ko na marami sa inyo ang makaka-relate sa topic na to. When you hear the word family, what comes to your mind? Anong masasabi niyo tungkol sa isang pamilya? How would you describe it? Of course, matik dyan, yung parents nyo, kapatid, mga anak, mga grandparents as well, di po ba? At syempre, mga kamag-anak. They're still part of the family kasi you are blood related to them and vice versa. But sometimes in our lives, may mga pagkakataon na mas nagiging pamilya pa natin ang hindi natin kadugo or blood related. May mga pagkakataon na kung sino pa yung blood related, sila pa yung hindi natin matatakbuhan. For some reasons. At sa parehang pagkakataon, hindi natin inaasahan na ang tutulong at nadamay sa atin, ayun pa yung mga tao na kahit isang patak ng dugo ay hindi natin kaano-ano. Pero sila pa yung totoong may malasakit sa atin. Bakit kaya? I'm not saying this to all of you, okay? Kasi alam ko na may pamilya na solid, na kahit anong pagsubok pa ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya ay hindi sila natinag. Pero madalas marupok ang foundation, kaya madaling nagkakawatak-watak. Yung iba mas malala pa kasi humantong pa sa pagkitilang buhay hindi nang basta simpleng alitan. Ano kaya mga dahilan kung bakit nagkakaganito ang isang pamilya? Dahil sobra na silang nakatutok sa earthly things o makamundong mga bagay. Sobra na silang naging abala sa buhay kung kaya kinulang na sila sa pagtuon ng pansin sa mga aral ng Diyos. Ang sabi nga, hindi tayo dapat magpapadala masyado sa mga earthly things kasi lahat lang naman yon ay magpansamantala lang. Lahat ng yon ay hindi madadala kapag nawala na tayo sa mundong ibabaw. What is the most important things that we should do? Dapat mas pinalawak pa natin ang spiritual aspect ng mga buhay natin, kasama ng ating pamilya, maging ng ating mga kaibigan. Bakit? Kasi yun ang dahilan kung bakit mas magiging malapit tayo sa may likha sa atin. Pag mas malapit tayo sa Kanya, mas pinagpapala tayo. Mas masaya ang mga buhay natin. Mas nakokontento tayo. Pero, ang problema, tayong mga tao ay laging mapaghanap. Hindi basta-basta nakokontento. Laging naghahanap ng kung ano pa ang kayang gawin. Madalas natutuwa kapag na-challenge sa isang bagay na kaya mas ginagalingan. Sa sobrang focus sa pagiging magaling, hindi na namalayan na napapalayo na pala kay God. Nangingibabaw na sa puso ang mga makamundong mga bagay. Hindi na natatakot kasi mataas na ang tingin sa sarili dahil sa mga nagawa at mga narating sa buhay. Di ba may kasabihan tayo kung anong tayo mo sa iyong paglipad ay siya rin taas ng pagbagsak mo. Kaya pati pamilya, wala na. Malaki na ang naging epekto. Nagkagulo na pala, hindi mo man lang namalayan. At nung namalayan mo na, wala na. Huli na ang lahat. Sira na. Pare-pareho na kayo nabulag sa matinding galit at puot laban sa isa't isa. Kaya wala na, watak-watak na kayo. Hirap na kayong maayos sa mga bagay-bagay dahil sa dami at laki ng naging epekto sa inyo bawat isa. Hindi nyo na mababawi ang mga masasakit na salita na nabitawan nyo na, kaya mahirap na maibalik sa dati ang lahat. Napakasakit isipin na may mga ganitong pangyayari sa totoong buhay. Based on my own experience, hindi lang isa o dalawang beses ko naranasan na magkaroon ng pamilya mula sa estranghero or stranger. Ang sarap pala sa pakiramdam na hindi ka kailanman hinusgahan. Instead, tinanggap ka ng buong buo. No questions being asked. Basta ka lang tinulungan at tinanggap dahil yun ang nararamdaman nila o niya. Sa kanila mo nakita at nadama kung paano alagaan, pahalagahan at mahalin bilang isang pamilya. The bottom line is, ang pamilya ay wala sa dugo.
Dahil may mga pagkakataon at panahon na nagiging pamilya mo o natin ay mga kaibigan o isang stranger. Minsan pa nga sa isang stranger maramdam ang na naging pamilya ka sa kanya o siya sa iyo. Maswerte yung pamilya na solid kasi may nangyari man sa buhay nila ay mas pili nilang maging intact sila. Kaya matuto sana tayo magpahalaga sa bawat taong naging malapit sa atin o pamilya natin. I want to end this episode by thanking some very important people in my life and in my family's life. You know who you are, um, but I chose not to name names with all due respect to your privacy. I know that word thank you isn't enough to thank you for everything you've done to me and to my family. I'm so grateful and so much thankful for having you in my life. I love you from the bottom of my heart, especially to my ates. I love you and take good care of yourselves. Always praying for safety and good health. May God bless you more. So, if you want to share your thoughts and your experiences, if you like, just write down, just write it down in the comment section. Or if you have a topic in mind that you want me to discuss with, feel free to write in the comment section of this video. Thank you for watching, and I hope you like this and will support my upcoming episodes. This has been your Insipisin saying to God be the glory.